Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sumagot naman si Mr. Ling ng oo. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon daw dalhin ni Mr. Ling ang asawa niya rito kung gusto nitong gamutin niya ito. Ngunit kahapon daw ay hinawakan din ni Mr. Ling ang Southern Blood Jade. At mayroon pa rong natitirang chi sa katawan ni Mr. Ling na maaaring lumamon sa spirit nito. Kaya kung sinabi daw ni Zhang Zuan kahapon na dalhin ni Mr. Ling ang asawa niya rito baka mamatay na raw yon bago pa makarating dito. At yun daw ang dahilan kung bakit pinaghintay ni Zhang Zuan si Mr. Ling sa labas ng buong gabi. Dahil sa ganoong paraan daw madedisperse daw ang chi na kumapit sa katawan ni Mr. Ling at ito raw ay malinlinis. At ayaw niya raw na pauwiin si Mr. Ling dahil baka lumala pa ang sitwasyon. At syempre kung hindi raw nakinig si Mr. Ling at umuwi na ito agad malamang patay na raw ang asawa niya ngayon. Kaya sinabi niya na kapag umalis ito wag na itong magtatangkang bumalik pa. Dahil after all kahit daw ang isang noted teacher ay hindi kayang bumuhay ng patay. Napasabi naman si Mr. Ling sa kanyang isip na nagkamali raw siya tungkol kay Zhang Zuan. Hindi raw siya makapaniwalang na pagkamalan niyang retaliation ang kabaitan ni Mr. Yang. Napahanga naman si Ziyang nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na alam niya raw na ang master niya ay karapat-dapat sa katanyagan nito bilang isang noted teacher. Alam daw talaga nito kung ano ang ginagawa niya. Ang akala niya raw pinapahirapan lang nito si Mr. Ling. Ngunit ngayon napagtanto niya raw na napakababo niya dahil sa paghusga niya sa intensyon ng kanyang master. Maya-maya pa ay lumuhad si Mr. Ling at nagpasalamat kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dalhin na raw ni Mr. Ling ang asawa nito nang matingnan niya na ito. Ngunit kapag ang sakit daw nito ay napakalala na baka hindi niya na raw ito magamot. Sinabi naman ni Mr. Ling na dadalhin niya na raw dito ang asawa niya ngayon. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Ziyang na mukhang ito na raw ang tamang panahon upang tuparin ang pangako niya kay Ziyang na tulungan sa kanyang cultivation. Sumagot naman si Ziyang na na-injured daw siya kahapon kaya wala raw siya sa hubog ngayon. Natatakot daw siya na hindi sapat ang lakas niya upang mag-advance sa body nourishing stage. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala. Ang tanging rason daw kung bakit hindi pa ito nag-a-advance sa new stage ay dahil sa napaka-impure ng chi nito. At hindi raw ito makakonect sa kanyang meridians. At makakapag-advance lang daw ito kapag nag-subside na ang kanyang chi. Sumagot naman si Ziyang na naiintindihan niya na raw. Sinabi pa ni Zhang Zuan na kapag ang isang tao raw ay nasa level 2 na ng Danchan formation, dapat ang chi daw nito ay nagpo-flow na sa buo niyang katawan upang maging malakas ito. Ngunit hindi raw ito ganoon para sa mga taong impure ang chi. Ngunit gayon pa man ngayon daw ay iba na ang sitwasyon. Dahil daw sa nasaktan at nabugbog si Ziyang kahapon na-steer na raw ang impure chi nito at nagsimula ng gumalaw papunta sa kanyang meridians ngayon. Nagulat naman si Ziyang nang marinig ito at tinanong si Zhang Zuan kung sinadya raw ba nito na ipabugbog siya. At napasabi sa kanyang isip na hinayaan daw ni Zhang Zuan si Mr. Ling sa labas upang tulungan ito. At ang akala niya raw isa lamang pagkakamali na nabugbog siya kahapon. Ngunit ngayon daw ay alam niya na sinadya ito ng master niya upang matulungan siya. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo at mabuti naman daw at naiintindihan na raw ni Ziyang kung ano ang ginawa niya kaya hindi na raw nila ito pag-uusapan. At sinabing kung tama raw siya binigyan daw ni Mr. Ling si Ziyang ng pills upang gamutin ang sugat niya hindi raw ba. Nagulat naman si Ziyang dito. At napasabi sa kanyang isip na misunderstood niya raw ang master niya. Tapos tumanggap pa raw siya ng pills mula sa iba sa likod nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na okay lang daw na tumanggap si Ziyang ng kahit na ano sa iba. Basta maging loyal lang daw ito sa kanya. At sinabihan si Ziyang na ilabas na raw nito ang pills at maghanda na dahil magsisimula na raw sila. Nagtaka naman si Ziyang nang marinig ito at tinanong si Zhang Zuan kung ang ibig raw ba nitong sabihin magsisimula sila na tulungan siyang mag-advance ngayon. Hindi raw ba nila kailangan ng tahimik na silid, dito lang daw ba nila ito gagawin? Paano daw kung biglang dumating si Mr. Ling paghihintayin na naman daw ba nila ito?
Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi na raw nila kailangan ng silid dahil ilang minuto lang naman daw ang itatagal nito. Nagulat naman si Ziyang nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw bang problema, ayaw daw ba nitong mag-breakthrough. Sumagot naman si Ziyang na gusto niya raw ano raw ba ang gagawin niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na umupo raw ito rito, e-consume ang pill at pagalawin daw nito ang chi sa kanyang katawan, siya na raw ang bahala sa iba. Sumunod naman si Ziyang. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ayon daw sa record, napakarami na rong naipon na chi ni Ziyang. Kaya kung gagamitin daw ni Zhang Zuan ang kanyang chi upang i-clear ang meridians nito upang ma-purify ang sarili nitong chi, malamang magbi-breakthrough na raw ito. Maya-maya pa ay itinoon ni Zhang Zuan ang silver needle sa ulo ni Ziyang. At makikita nga ang unti-unting pagtaas ng level nito hanggang sa mag-breakthrough na si Ziyang. Napasabi naman si Ziyang na 5 minuto lang daw ang kinailangan. Akala niya raw hanggang sa Danchan formation stage lang siya, ngunit ngayon ay naabot niya na raw ang body nourishing stage. Napaindak naman sa galak si Ziyang at napasabing na sa late body nourishing stage na raw siya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang kailangan na lang daw gawin ni Ziyang ngayon i-consolidate ng dahan-dahan ang cultivation niya. Maya-maya pa ay yumoko si Ziyang at nagpasalamat kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na maaari na rong bumalik si Mr. Ling anumang minuto, kaya hintayin daw ito ni Ziyang sa pinto. Sumunod naman si Ziyang dito. Sa labas naman ay napaisip ang lalaki na sino raw ba talaga ang taong nakatira sa mansyon na ito. Ang isang nobody raw na tulad ni Ziyang ay biglang naging respetado matapos na maging butler ng taong ito. Tinawag pang araw ito ni Mr. Ling na Mr. San. Maya-maya pa ay nagmamadaling lumabas si Mr. Ling. Nagtaka naman ang lalaki rito at napasabing ano raw ba ang dahilan at nagmamadali ang taong tulad ni Mr. Ling ng ganito. At niwala man lang dong umalalay dito. Maya-maya pa ay binigay ng lalaki ang dala niya sa kanyang kasama at sinabing gusto niya rong malaman kung sino ang taong nakatira rito. Maya-maya pa ay lumabas si Ziyang at napasabing napakagaling daw ng master niya. Ang ganda raw ng pakiramdam niya ngayong nag-advance na siya sa panibagong stage. Nagulat naman ang lalaki nang makita si Ziyang at napasabi sa kanyang isip na ang tao raw na ito ay nasa Danchan formation lang kani-kanina lang. Paano raw nangyari na nasa body nourishing stage na ito ngayon? Napansin naman ni Ziyang ang lalaki at napasabing ito raw pala si Mr. Do Yuan, kaya binati niya ito at tinanong kung ano raw ba ang ginagawa nito rito. Sumagot naman si Do Yuan na napadaan lang daw siya at sinabi kay Ziyang na hindi raw ba may shop ito, bakit raw ba sumabat naman agad si Ziyang at sinabing nagtatrabaho daw siya rito. Mayroon daw siyang master. Nagtanong naman si Do Yuan kung sino raw ba ang master nito. Sumagot naman si Ziyang na hindi raw ba nito alam. Ang master niya raw ay si Mr. Yang Zuan. Ito raw ay isang noted teacher. Nagulat naman si Do Yuan nang marinig ito. At napasabi sa kanyang isip na kaya raw pala nagawang maghintay ni Mr. Ling ng buong gabi at naging respectful pa raw ito. Dinagdag pa ni Do Yuan na baka kapag natulungan daw ng master ni Ziyang ang tatay niya baka mawala na raw ang sakit nito. At maging mahusay na martial artists ng muli. Nagtanong naman si Do Yuan kung kailan daw ba dumating si Mr. Yang dito, bakit wala raw siyang narinig tungkol rito. Sinabi naman ni Ziyang na gusto raw kasing maging low profile ng master niya. At ibinulong ni Ziyang kay Do Yuan na siya lang daw ang pagsasabihan niya nito, kaya wag niya raw ito ipagsasabi sa iba. Maya-maya pa ay nakabalik na si Mr. Ling. Sinabi naman ni Ziyang na may trabaho pa siya, kaya kung wala na raw mahalagang sasabihin si Do Yuan umalis na raw ito. Dahil baka kapag nakita raw siya ng master niya na patanga-tanga baka kung ano raw ang mangyari. Sumang-ayon naman si Do Yuan dito. Maya-maya pa ay pinapapasok na ni Ziyang si Mr. Ling. Napasabi naman si Do Yuan sa kanyang isip na narinig niya raw na napakalubha ng sakit ng asawa ni Mr. Ling. Mayroon daw palang noted teacher dito. Kaya raw pala naghintay ng buong gabi sa labas si Mr. Ling. Kahit pa nga raw si Mr. Yuan ay hindi kayang magamot ang asawa ni Mr. Ling, kaya kung kaya raw itong gamutin ng noted teacher na ito baka kaya rin daw nitong tulungan ang tatay niya.
Maya-maya pa ay yumoko si Mr. Ling at sinabing ito raw ang asawa niyang si Euro, pakiusap tulungan raw ito ni Mr. Yang. Napasabi naman si Zhang Zuan na mas malala pa raw pala ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya raw akalaing nahantong na ito sa malalim na koma. Kapag hindi niya raw ito magamot ngayon baka maging huli na raw ang lahat. Kung gising lang daw sana ito maaari niya raw sana itong pasuntokin ng ilang suntok. Tapos ang Library of the Heavenly Path na lang daw sana ang bahala sa lahat. Ngunit hindi raw ito makagalaw ngayon, ano raw ba ang gagawin niya? Napatanong naman si Mr. Ling kung mas asagip daw ba ni Mr. Yang ang asawa niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na teka lang, nag-o-obserba pa raw siya. At napasabi sa kanyang isip na ipinagyabang niya na raw ang kakayahan niya kaya nakakahiya kapag sumablay siya sa napaka-crucial na pagkakataong ito. At ito raw ang unang client niya kaya kapag sumablay raw siya rito masasayang lang ang lahat ng ginawa niyang preparasyon. At masisira pa raw niya ang reputasyon ng isang noted teacher. Baka imbes na noted teacher baka infamous teacher na raw ang itawag dito. Ano raw ba ang problema rito, paghihingi ng tulong ni Zhang Zuan sa kanyang isip? Maya-maya pa ay may napagtanto siya. Ito na raw ang huling pagkakataon niya upang mailigtas ang babaeng ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Mr. Ling na pigilan daw nito ang asawa niya dahil kailangan niya raw itong hawakan. Hindi naman makapaniwala si Mr. Ling nang marinig ito. Napasabi naman si Ziyang nang wow, ang badas daw ng master niya. Gusto raw nitong ipahold kay Mr. Ling ang asawa niya upang hawakan ito sa harap ni Mr. Ling. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag na lang, napakahina na rin naman daw ng asawa niya kaya direkta niya na lang itong hahawakan. Hindi naman makapaniwala si Mr. Ling sa narinig niya. At napasabi sa kanyang isip na gagawin raw ba talaga ito ni Mr. Yang. Ni hindi raw ba nito palalampasin ang isang pasyente na nasa coma. Anong klaseng noted teacher daw ba ito? Isang scumbag. Kaya isinigaw ni Mr. Ling ang pangalang Mr. Yang. Sumagot naman ng yes si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagulat si Mr. Ling sa ginawa ni Zhang Zuan. Ang sinabi raw nito ay hahawakan niya. Ngunit titingnan niya lang daw pala ang pulso nito. Napasabi naman si Ziyang sa kanyang isip na alam daw talaga ng master niya kung paano magsanhi ng isang malaking misunderstanding. Maaari niya naman daw sanang sabihin iyon sa ibang paraan, bakit pinili pa raw nito na magtunog malaswa. Maging siya raw na misunderstood ang sinabi nito. Maya-maya pa ay napasambit si Zhang Zuan na sinasabi niya na nga ba. Nang nakipag-compete daw siya kay Mr. Mo Yang, nakakuha daw siya ng libro dahil sa isang treasure na hinawakan niya. At agad-agad daw na ipinakita ng libro ang mga flaws nito. At ngayon daw ang babaeng ito ay nasa isang malalim na koma kaya tila ito ay naging isang bagay. Kaya gumana raw ang Library of the Heavenly Path dito. At binasa na nga ni Zhang Zuan ang mga information tungkol sa asawa ni Mr. Ling. Ang pangalan daw nito ay Euro, 43 years old. Nakatira sa Chanchuan City. At ito ay nasa early stage ng level 2 martial arts. At nabasa rin ni Zhang Zuan maging ang mga kahinaan nito. At napasabi sa kanyang isip na ang problema lang daw pala nito nagsiksikan ang mga meridians nito. Kaya hindi raw ito mahirap na lutasin. Napatanong naman si Mr. Ling kung kamusta raw ba ang asawa niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw mahirap gamutin ang asawa ni Mr. Ling. Nagtaka naman si Mr. Ling nang marinig ito. Maya-maya pa ay nakiusap itong iligtas ang asawa niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na gusto raw ng Diyos na magligtas siya ng mga tao. At hindi niya na raw babasagin yung Lionstone kung wala siyang balak na gamutin ang asawa ni Mr. Ling. Ganun pa man, sinabi naman ni Mr. Ling na sabihin lang daw ni Mr. Yang kung ano ang kailangan niya, ibibigay niya raw ito agad. Sinabi naman ni Zhang Zuan na inatake raw ng Blood Jade ang asawa ni Mr. Ling sa loob ng mahabang panahon. Kaya hindi raw practical na magamot ito sa loob lang ng napakaikling panahon. Sa tingin niya raw kailangan niya raw ng at least 9 na araw at kailangan niya rin daw ng napakaraming mahahalagang herbs araw-araw. Sinabi naman ni Mr. Ling na ano raw ba ang herbs na kailangan ni Zhang Zuan, bibilhin niya na raw ito ngayon. Ngunit hindi umimik si Zhang Zuan.
Napasabi naman si Mr. Ling sa kanyang isip na kailangan rong sabihin ni Mr. Yang sa kanya ang recipe ng mga gamot kapag siya raw ang inutusan nito na bumili. Kaya rong gamutin ni Mr. Yang ang isang pasyente na hindi kayang gamutin ni Mr. Yuan kaya siguradong mayroon daw itong secret recipe. Nag-aastang stupid na naman daw siya. Kaya sinabi ni Mr. Ling kay Zhang Zuan na wala raw siyang masyadong alam pagdating sa mga herbs. Kaya natatakot raw siya na ito raw mismo ang bibili ng mga herbs na kailangan niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala rong problema. Gagamutin niya lang daw muna ang asawa nito. Maya-maya pa ay itinoon ni Zhang Zuan ang silver needle sa ulo ng asawa ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagising ito na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. At bumaling si Zhang Zuan ng tingin. Napasabi naman si Mr. Ling sa kanyang isip na kakaiba raw talaga si Mr. Yang. Tinusok lang daw nito ng isang beses ang ulo ng asawa niya at naging ayos na raw ito. Sa kabilang banda napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ano raw ba ang nagawa niya. Napagaling niya raw ito agad sa isang gamutan lang. Paano pa raw ba siya makakakuha nito ng mas maraming pera? Maya-maya pa ay napatanong ang asawa ni Mr. Ling kung ano raw ba ang nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Mr. Ling na ito raw ay iniligtas ni Mr. Yang, ito raw ay isang noted teacher. Na siya namang ipinagtaka ng asawa niya. Maya-maya pa ay nagpasalamat ito kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag na raw nila itong banggitin. Ito raw ang unang araw ng panggagamot sa asawa ni Mr. Ling kaya ang nagawa niya lang daw sa ngayon ay gisingin ito. Maghahanda raw siya ng mga gamot sa mga susunod na araw. Makakatulong daw ito upang maibalik ang spiritual energy ni Euro. Ipapadeliver niya na lang daw ito sa bahay nila kapag nakagawa na siya ng gamot. Sinabi naman ni Mr. Ling na okay, aalis na raw sila. At inutusan naman ni Zhang Zuan si Ziyang na samahan ang dalawa at sumunod naman ito. Napaiyak naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na uunti-untiin niya lang daw sana ang pagpapagaling sa asawa ni Mr. Ling. Sa ganoong paraan kikita raw sana siya ng mas malaki. Ngunit napagaling niya na raw agad ito sa unang araw pa lang. Pag ganito raw iisipin daw ng mga tao na hindi ganoon kahirap na lutasin ang problemang iyon. Kaya paano pa raw siya makakapag-charge ng mas malaki?